Hi, Lucas. Ikaw, Pilyo, tumigil ka dyan. Ang bilis mo magmaneho. Paano kung mahulog ka? Bakit laging gustong-gusto mong pumasok sa trabaho? Ang hirap ng trabahong iyan. Lolo, 18 na po ako. Matanda na po ako. Malapit na po ang birthday ni Tina. Gusto ko pong gamitin ang perang pinaghirapan ko para bilhan siya ng regalo. Si Lolo at ang mga ate ko ay napakahigpit sa akin. Kung malalaman nila na may girlfriend ako, susuriin nila lahat. Paano kung takutin nila si Tina? Bunso, hindi ganoon kadali ang magtrabaho. Ito ang black card ni ate, walang limit. Kunin mo, gastusin mo ng malaya. Mula kay ate. Bunso, nasa iyo ang 40% ng shares ng Lucorp. Bakit ka magkukulang sa pera? Bunso, ayaw mo bang makakuha ng real-world experience? Paano kung sa lab ni ate second at maging PhD assistant? Anak, kung ayaw mong makinig sa payo ni na ate at ate second, kapag bumalik na si ate third, isama ka niya sa entertainment industry at gagawin ka naming big star. Ang hirap ng trabahong iyan. Lolo, ate second, matanda na po ako. Pwede niyo po ba akong huwag tratuhin na parang bata? May sarili po akong plano. Bunso, may girlfriend ka ba? Ate, ano bang pinagsasabi mo? Paano ako magkaka-girlfriend? Talaga? Taga saang pamilya ang babae? Uy, pero Lucas, bata ka pa ngayon. Pagdating sa panliligaw, kailangan mong mag-ingat. Gamitin mo ang sarili mong isip. Malaki ang pamilya natin. Mula pagkabata ay may mabuting puso ka at pinoprotektahan ng pamilya. Sa labas, napakadali kang lokohin. Ay, ano ba? Wala talaga akong girlfriend. Si Tina, napaka-inosente. Hindi niya alam na ako ang young master ng Lucorp. Talaga? Ah, malilate na ako sa trabaho. Kayo na po ang bahala. Kailangan ko na umalis. Uy, ikaw! Uy. Ito ang pull tab mula sa unang date ko, kasama si Tina na itinago ko. Espesyal kong hiniling kay Tita Catherine na gawin itong singsing. Ito ang unang beses na gumamit ako ng sarili kong pera para bumili ng regalo. Tiyak na magugustuhan ito ni Tina. Sir, hindi ba ngayon ang huling araw mo ng trabaho? Hindi mo na kailangan pumunta. Hindi pwedeng ganyan. 2 buwan ay 2 buwan, kahit isang araw ay hindi dapat bawasan. Ito ay malinaw na ang anak ng pinakamayamang pamilya, pero pinipilit niyang magtrabaho bilang waiter sa sarili niyang hotel. Ang buhay ng mayayaman ay talagang kakaiba. Evan, ito ang nangungunang restaurant sa High City, ang Bojen Restaurant. Members-only club ito, hindi lahat ay makakapasok. Mr. Shi, narinig ko kay tatay na ang mga miyembro dito ay may hindi bababa sa 10 milyon na assets. Haha, oo naman dad. Para sa birthday ng kapatid ko, nag-book ka ng magandang restaurant. Pero para sa birthday ko, hindi ka nag-book. Ang bias mo naman. Ang bias talaga. Oy, lahat ito ay dahil kay Evan. Kung hindi sana ako nag-abala ng sobra. Ah, kaya pala dahil kay Evan. Evan, Nakikinabang na lang ako sa'yo. Sean, ngayon ang birthday ni Tina. Basta masaya siya. Pumasok na tayo. Ma'am, ipakilala ko ang sikat na alak ng aming hotel, Makalan 1926. Oy, Hindi ba yun ang boyfriend ni Tina? bakit siya nagtatrabaho bilang waiter doon? Boyfriend ni Tina? Paano nangyari iyon? Hindi kailanman makikipag-date ang kapatid ko sa isang waiter. Si Evan ay nagsasabi ng totoo. Maligayang pagdating, VIP. Sabihin mo sa kanya na pumunta dito at magsilbi sa amin. Tatay, ikaw. Sir, may na-offend ka ba? May mga tao doon na gusto ikaw ang mag-serve. Mukhang hindi sila friendly. Baka... Okay lang. Titingnan ko mamaya. Evan, dito. Ito ang pinakamarangya at sikat na pribadong kuwarto sa Bojen Restaurant, ang Romani Room. Pasok na tayo. Hello po, sir. Ito po ang SVIP exclusive room. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Ah, ganun ba?
VIP kami rito. Bakit hindi kami makapasok? Pasensya na po, pero ito ang patakaran ng restaurant. Alam mo ba kung sino ako? Tawagin mo ang manager nyo. Tito, baka po dapat kalimutan na lang natin to. Para lang po talaga ito sa mga SVIP. Hoy, hindi. Kung lalo mo akong pinagbabawalan, lalo ko gustong pumasok. Anong nangyayari, Manager Zhang? Gusto ng mga VIP na ito na pumasok sa Romani Room. Tingnan mo ng mabuti. Buksan mo ang pinto. Papasok na kami. Hello po, sir. VIP po kayo. Ang Romani Room namin ay para lang sa mga SVIP. Tiffany, Evan, Bingi ka ba? Bilisan mo. Dalhin mo na kami sa Romani Room. pasok kayo. Ayos, ganyan dapat. kaya pala top tier ito. Sobrang marangya. Tito Shea, hindi ko po alam na ang laki pala ng impluensya ninyo. Nakapasok tayo sa Romani Room para kumain dahil sa inyo. Evan, marami ka pang dahilan para hangaan ang tatay ko. Hemp. May mga tao talagang makapal ang mukha. Ikaw, pumasok ka lang. Aani ka na. May mga tao talagang makapal ang mukha, pumapasok at kinukuha lahat. Lucas, anong ginagawa mo dito? Ako. Dito ako nagtatrabaho. Tatay, Sean. Ito ang boyfriend ko, si Lucas, at kaklase ko sa kolehiyo. Lucas, ito si tatay ko. Si Sean naman, ang kapatid ko. Hello, Sir Hoy, Sean. Tina, may boyfriend ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tatay, maghihintay muna sana ako bago ko siya ipakilala sa inyo. Part-time lang si Lucas dito. Magaling talaga siya. Taon-taon siyang may scholarship. Hemp. Hindi siya bagay dito. Lucas, tulungan na lang kita. Tina, umupo ka na. Ang anak kong pinalaking prinsesa, naghahain dito? Hindi ito katanggap-tanggap. Ayos lang po, trabaho ko ito. Tara, Lucas, sabay na tayong kumain. Hoy, ito ang pinakamagandang restaurant sa lungsod. Ang tulad niya, waiter lang ang pwedeng maging. At akala niya, makakaupo siya at kakain? Sean, si Lucas ang boyfriend ko. Pwede bang maging mabait ka naman sa kanya? Lucas, parang bata lang kasi ang kapatid ko. Huwag mo na lang seryosohin. Umupo na tayo. Siya nga pala, Tina, eto, regalo ko sa iyo para sa birthday. Buksan mo at tingnan. Hindi ba ito yung pull tab noong first date natin? Ginawa mo itong singsing. Ang ganda. Kung gusto mong kumain, kumain ka ng maayos. Hindi pa tayo umu-order ng alak. Eto, ikaw na ang umorder. Siya ang umorder ng alak? Wala yang alam sa alak. Ay, nakalimutan ko. Ito siguro ang first time mo kumain sa ganito kagandang restaurant. Ang menu dito, puro English. Hindi mo mababasa yan. Ako na. Waiter! Dalhin mo ang pinakamahal mong bote. Yung lagi kong iniinom, Yamazaki, 55. Opo, sir. Oh, hindi ka pa nga nakakapagtapos at nagtatrabaho ka na bilang waiter? Nagtatrabaho ka para sa pag-aaral mo? Tiyak na nahihirapan ang pamilya mo. Hindi po nahihirapan ang pamilya ko, sir. Adult na po ako. Kaya ko na ang sarili ko. Kaya ayaw kong gastusin ang pera ng pamilya ko. Talagang hinahangaan ko ang pagiging independent mo. Hindi ko rin kayo gustong panghinaan ng loob, mga kabataan. Pero, ang isang puno ay hindi gubat. Kung walang magandang background ng pamilya bilang suporta, mahirap para sa isang tao na makamit ang marami. Para sa akin, inayos ko na para kay Tina ang susunod niyang landas. Kapag nakatapos siya, babalik siya para pumalit sa kumpanya ng pamilya. Tay, malayo pa ako sa pagtatapos. Binata, ilan kayo sa pamilya? Ano ang mga trabaho nila? May maliit na negosyo ang pamilya ko. May lolo ako. At 3 ate. 3 ate? Mas maraming babae kaysa lalaki, no? Kaya pala waiter ka. Maliit na negosyo ng pamilya, malamang hindi gaanong kumikita. Pagdating ng panahon, maliit lang ang mamanahin mo. Oh, pasensya na, nakalimutan ko lang kanina. Sa sitwasyon ng pamilya mong tulad niyan, wala naman masyadong mapapamana. Talagang mabait sa akin ang 3 kong ate. Huwag kang maghuhusga agad sa pamilya ko. Kain ka na lang. Bakit lagi mong pinagtripan si Lucas? Ayos lang, Tina.
Anong ginagawa mo? Tito, okay ka lang? Lucas, anong ginagawa mo? Ikaw ang nagsimula. At ngayon ako pa ang sinisisi mo. Tama na. Kailangan kong dumalo sa hapunan ng Pamilya Lu ngayong gabi. Si Miss Lu ay napaka-strikto sa asal. Magulo ang damit ko. Paano ka makakapunta ngayon? Tito, wag po kayong magalit. Hindi ko po talaga sinasadya. Kasalanan ni Lucas lahat yan. Anong ginagawa mo? Ayan, maayos na. Tay, tingnan mo po ang galing at talino ni Lucas. Ang galing. Kailangan ko ng banyo. Tito, sasama po ako sa inyo. Naiwan ko ang phone ko sa banyo. Kunin mo nga. Sige po. Hindi mo ba nakalimutan ang phone mo? Aalis ka na. Tito po. Sorry po, hindi ko mahanap ang phone nyo. Oh. Kunin mo. Chairman Xie, Isang tulad ko. Ay maraming paraan para malutas ang problema. Si ang mga hindi pa nakatapak sa entablado ang nangangailangan ng entablado. Isang taong may tunay na kultura ay hindi basta-basta yuyurak sa iba. Tito, salamat po sa pag-imbita sa akin. Bibisita po ako sa inyo sa ibang araw. Ingat. Siya nga pala, Mr. Xie. Ang pinakamahal na alak sa Wenbogen ay hindi ang Yamazaki 55, kundi ang Macallan 1926. Isenjo by Ashley. Lucas. Sorry. sumakay ka na sa kotse. Pilya. Okay lang. Tiana, basta kasama kita, hindi ako matatakot. Lucas, huwag kang mag-alala. Lagi kitang sasamahan. Tatay, po, ang kapatid ko ay tuluyan ng naakit ng lalaking ito. Lubos na nahuhumaling. Sumagot pa siya sa iyo para sa kanya. Ano po ngayon? Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Mahalaga rin ang oras ko. Tara, diretsahan na tayo. Hindi kayo magkapareho ng pinagmulan ng anak ko. Gusto kong iwanan mo si Tiana. Tigilan mo na siyang guluhin. Sir, ikaw po ang nag-imbita sa akin sa cafe para sabihin to. Alam ba ni Tiana? Bata pa siya. Ang pamilyang Xies sa High City ay isang tunay na dugong bughaw na pamilya. Narinig ko mula sa kapatid ko na ang pamilyang Xie sa High City ay isang harapan lang, bulok sa loob, hindi naman tunay na dugong bughaw na pamilya. Gusto mo ba talagang maghagis ng pera sa mga tao? Ang mga taong tulad mo dapat magpasalamat na may taong handang maghagis ng pera sa iyo. May 3 milyon sa card na ito. Kunin mo ito at iwanan mo ang anak ko. Kaya sa isip mo, ang kaligayahan ng anak mo ay 3 milyon lang. Pero para sa akin, ang kaligayahan niya ay mas mahalaga kaysa anumang halaga. Pasensya na, hindi ko iiwan si Tiana. Pag-ibig? Ang pag-ibig ninyong mga kabataan ay walang halaga. Ang pamilya mo talaga ay hindi karapat-dapat sa pamilyang Xie. Alam mo po ba ang aking background ng pamilya? Sa tingin ko hindi na kailangan iyon. Hindi ka ba sinabihan ni Tina? Malapit na siyang mag-aral sa ibang bansa. Kung talagang mahal ka niya, iiwan ka ba niya? Tina, mag-aaral ka ba sa ibang bansa? Alam mo na pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sasabihin ko sana sa'yo noong una, pero natakot ako na baka tutulan mo. Alam mo naman, sa biomedicine, sa pag-aaral sa ibang bansa lang makakamit ang mas malaking tagumpay. Alam mo naman iyon. Ang pangarap ko ay mabigyan ng mas maraming tao ng mas murang, mas epektibong gamot
Siguradong susuportahan kita, ang problema lang ay hindi mo dapat itinago sa akin. Pasensya na. Huwag kang magalit, okay. Dati akong nag-aalala na baka hamakin ni na Lolo at ng mga kapatid ko si Tina, buti na lang, palagi siyang may pangarap. Kapag bumalik si Tina dala ang kanyang degree, magpo-propose ako sa kanya. Luke, pangako ko kapag nasa abroad na ako, magfo-focus lang ako sa pag-aaral ko. Pagka-graduate ko at bumalik, magpapakasal tayo. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Hihintayin kita. Tina, mag-aral ka ng mabuti habang nasa abroad ka. Kapag natapos ka na sa pag-aaral at bumalik, hahanap si tatay ng angkop na asawa para sa'yo. Pagkatapos, ikaw ang magpapatakbo ng negosyo ng pamilya. Gabi na, oras na para sumakay. Tina, Ang kapal ng mukha ng lalaking ito, palaka na nangangarap ng sisne. Tina! Tina! Oras na para sumakay. Luke, mag-ingat ka at hintayin mo akong makabalik. Wala na si Tina. Wala siya sa loob ng 5 taon. Wala kayong kinabukasan. Bitawan mo na. hihintayin ko siyang makabalik. Tingnan mo ang sarili mo. Waiter ka lang. At gusto mong makapangasawa ng mayaman, mangarap ka na lang. Stella. Ikatlong kapatid, ang galing ng pagkakataon. Stella! 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 Bakit ka tumatakbo kapag nakita mo ako? Ethan, estudyante ka na sa kolehiyo ngayon. Ano ang mga plano mo para sa hinaharap? Kailangan mo ba ng tulong ni Lolo at ng mga ate mo? Lolo, gusto ko pong subukan ng mag-isa. Ethan, sabihin mo sa amin kung ano ang nasa isip mo. Hindi na po, Lolo. Kakarehistro ko lang ng bagong kumpanya. Para ito sa biopharmaceuticals. Hindi na po ninyo ako kailangan tulungan, kaya ko na itong gawin ng mag-isa. Yan ang apo ko. Nagtatayo ka na ng sarili mong kumpanya. Ambisyoso. Kailangan kong ihanda ang daan para kay Tina. Ibibigay ko sa kanya ang kumpanya kapag bumalik na siya. Lolo, may klase po ako mamaya. Kaya pupunta na po ako sa klase. Lolo, mga ate, paalam po. Teka, papahatid kita ng driver. Hindi na. Itong bata. May girlfriend na po si Ethan, kaya may mga bagay po siyang hindi komportableng sabihin sa harap mo. Talaga bang may girlfriend siya? Sino? Wala akong alam. Huwag po kayong mag-alala, bata pa siya. Nagbibiro lang yan, at hindi magtatagal ang girlfriend niyang yan. Oh. Alam mo po ba kung sino ang sumama sa girlfriend niya sa ibang bansa? Ano? Akala ko si Ethan ang susundo sa akin. Alam mo ba kung sino ang sumama sa girlfriend niya sa ibang bansa? Sino? Ang panganay na anak po ng pamilya Sheng, Evan Sheng. Ang pamilya ng girlfriend ni Ethan ay nasa negosyong medikal po, at ang pamilya Sheng ay may maraming mahalagang teknolohiya po. Ang kanilang mga interes ay magkakaugnay po. Gusto po ng babaeng ito ang lahat at ginugulo niya ang kapatid kong lalaki po. Kakaharapin ko po siya ngayon. Dahan! May sariling isip si Ethan. May mga bagay na kailangan niyang maranasan mismo. Saka lang siya lalago. Nagtayo kami ng high-throughput screening platform, kaya nitong magsagawa ng sabay-sabay na screening. Pinapabilis ng husto ang R&D efficiency. Pati na rin, pinapataas ang tsansa na matuklasan ang mga drug targets at lead compounds. Salamat sa lahat. Tina, anong ginagawa mo? Nag-i-intern ako sa isang kumpanya kamakailan. Napakabait nila sa akin doon. Tina. Miss na miss kita, Tina. Na-miss mo ba ako? Kailangan ko nang umalis. Tinatawag ako ng advisor ko. Evan.
Mr. Chen. 5 taon na ang nakalipas, itinago ko kay Tina at itinatag ang Tianchen Pharma. At siya ay naging punong mananaliksik sa German Biolab. Dahil sa lahat ng ito, si Lolo at ang mga kapatid ko ay tiyak na tatanggapin siya. Ngayong gabi, inanyayahan ko ang aking pamilya upang maging saksi. Tina. Ngayong gabi, sasabihin ko sa iyo kung sino talaga ako. Anong ginagawa mo dito? Para salubungin si Tian, syempre. High society ito. Hindi ito lugar para sa tulad mong probinsyano. 5 taon. Hindi ka pa ba sumusuko? Si Tian ngayon ay hindi na katulad ng Tian noong 5 taon. Hindi ka pa rin nangangarap na maging manugang ng pamilya Xie, di ba? Pero mabuti nandito ka ngayon. Tingnan mo mismo. Ang laking agwat mo sa amin, mga high society. Tama ka. May agwat nga sa pagitan mo at sa akin. Magandang hapon, mga kilalang panauhin. Maligayang pagdating sa aking homecoming party. Ang ganda talaga ni Miss Xie. May talento at maganda siya. Nabalitaan ko na recruit siya kamakailan ng Tianchen Pharma. At inanyayahan nila siyang makipagtulungan. Ang Tianchen Group ba ang pinag-uusapan ninyo? Yung bigla na lang sumulpot 5 taon na ang nakaraan. Lumago ng napakabilis at ngayon ay naging hindi mapag-aalinlangan ng lider sa industriya ng parmasyutiko. Tian, ginawa ko lahat ito para sa iyo. Kung gayon, ang pamilya Xi ay magmumula sa isang ordinaryong pamilya diretso sa isang super family. Kita mo, ang agwat mo sa kapatid ko ay lalong lumalaki. Di magtanong ka. Para kanino ang imbitasyong ito? Siyempre, para sa chairman ng Tianchen Pharma. Bakit ikaw? Lagi. Una, gusto kong mag-announce ng magandang balita. Ang chairman ng Tianchen Pharma ay hinirang ako bilang CEO nila at pipirma ng pangmatagalang order na nagkakahalaga ng 10 milyon kasama ng pamilyang show. Wow, isang order na nagkakahalaga ng 10 milyon. Naiinggit ako. Narinig ko na ang chairman ay bata at magaling, walang kapantay sa talino. Baka naman nagkagusto siya kay Miss Shaw? Tina, magsisimula ka na opisyal sa Tianchen Pharma bukas. Binabati kita. At ngayon, ang pinakamahalagang bagay ngayong araw, gusto kong mag-announce ng masayang balita. Noong ako ay nag-aaral sa ibang bansa, may isang lalaki na tahimik na nagbigay sa loob ng 5 taon na naghihintay sa aking pagbabalik. Sa mahalagang araw na ito, gusto kong hilingin sa lahat na maging saksi. Ako si Tina Xiao. Gusto kong mag-propose sa lalaking ito. Balak ko sanang mag-propose kay Tina, pero nauna siya sa akin. Sino kaya ang lalaki na magiging manugang ng pamilyang show? Oo, sobrang excited ako. Kailan darating sina Lolo at mga kapatid kong babae? Sa pinakamahalagang sandali ng aking buhay, kailangan silang maging saksi. Siya ang tagapagmana ng Shane Group, ang aking mahal, Evan Shane. Mahal ko, Evan. Pag-graduate na ako, magpapakasal na tayo. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Hihintayin kita. Tiana, ang manugang ng pamilyang Xie ay ang young master ng Sheng Corp, ang perfect na match. Ang pamilyang Xie ay hindi lang pumirma ng kontrata, kundi nakipagtulungan din sa pamilyang Sheng. Malapit na silang sumabog. Nakita mo yon? Tanga kang sobra. Ngayon alam mo na ang lugar mo? Anong problema, Tiana? Wala yon. Ito ang fiancé ko, si Evan. Siya ang lalaking makakasama ko sa buong buhay ko. Ikakasal na kami sa ilang araw. Tiana, Ngayon, si Lucas ang nagpumilit na dumalo kami sa bangkete. Wala akong pake sa ginagawa mo. Iwanan mo lahat yan. Okay, Siguraduhin mong nasa oras ka. Lolo, si Lucas po ang aking mahal na bunso, ang inyong pinagmamalaki at kasiyahan. Paano po ako hindi pupunta? Hindi na po kayo kailangan magtanong. Kinansela ko na po lahat ng aking lakad 2 linggo bago. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Ang mga bagay po ng aking nakababatang kapatid, ang pinakamahalaga, pupunta po ako agad. nagkasundo tayo 5 taon na ang nakaraan. Magpapakasal tayo pagbalik mo galing sa ibang bansa. Ano bang nangyayari ngayon? Pwede mo bang ipaliwanag ito sa akin?
Lucas, itong bagay. Alam kong mali ako. Pero ang ilang bagay, dapat matagal mo nang nakita ng malinaw. Ano ang dapat kong makita? Ano ba ang dapat kong makita? Niloloko mo pa ba ang sarili mo na pwede tayong magsama? Sobrang katawa-tawa iyan. Magpapakasal na kami ni Evan. Pakiusap, huwag ka nang bumalik at guluhin ang buhay ko. So usapan natin. Anong problema? Naiwan ka ng babaeng mahal mo. Hindi magandang pakiramdam. Di ba? Sinasabi ko sa'yo, kalimutan mo na siya. Tina. Kaya sa puso mo, kapangyarihan at katayuan ang mas mahalaga kaysa tunay na damdamin. Ha? Tunay na damdamin? Luke, masyado kang naive. Kaya sinasabi mo, hindi ako sapat para sa'yo. Tama. Tama iyan. Hindi ka lang sapat para sa kanya. Ako lang ang tamang tao. Luke, kung mahal mo talaga ako, dapat mo akong suportahan. Ang pagwasak ng lahat ngayon para sa ating lahat ay walang magandang dulot. Bago pa man umabot sa puntong wala nang balikan. Umalis ka na. Kung gusto mong manatili at uminom ng isang baso ng alak ng kasal, ay malugod kang tinatanggap. Ngunit kung patuloy kang gumagawa ng eksena, huwag mo akong sisihin kung lalabanan kita. Tina, alam mo ba kung ano ang nagawa ko para sa'yo sa lahat ng mga taon na ito? Narinig ko. Gumugol ka ng 5 taon sa pagtatag ng isang kumpanya para sa akin. Naantig ako. Ngunit sa kasamaang palad, ang maliit na kumpanyang ito, para sa akin, ay walang silbi. Oh, kaya ganito ang gusto mong sumali sa pamilyang Shi. Ang maliit na kumpanyang ito na kasunduan sa paglipat ng bahagi ay isang biro. Tama ka. Talagang isang biro ito. Tina, nabulag ako sa lahat ng mga taong ito. Ang iyong pamilyang Xie ay hindi kailanman makukuha ang mga bahaging ito. Tina, magsisisi ka sa ginawa mo ngayon. Sino itong Luke? Ang kapal naman niyang kausapin ang anak ng Xie. Sino ba? Sa pananamit niya, hindi mukhang anak mayaman. Pero kung iisipin, yung anak ng Xie masyadong mabilis nagbago ng isip. Tara, ituloy na natin ang party. Ngayon ang homecoming banquet ni Tina. Magdiwang tayong lahat. Tama. Oo, huwag hayaang sirain niya ang saya ng lahat. Luke, uminom ka muna bago ka umalis. Aray, Aray, ang sakit ng binti ko. Sobra. Ang kapal ng mukha mo. Sinaktan mo ang anak ko. sinasabi ko sa iyo, hindi pa babayaan ng pamilyang Sheng ito. Luke, kahit galit ka sa akin, hindi mo dapat sinaktan si Sean. Hindi ko man lang siya hinawakan. Sinasabi mo bang sinaktan ko siya? Tama na. Wala akong pakialam kung ano ang meron kayo. Hindi ko naman yun mapigilan. Ngayon, naaapektuhan na ang anak ko. Gusto kong harapin mo itong munting darling ngayon din. Luke, lumabas ka na ngayon kung alam mo ang makabubuti sa'yo. Huwag kang magdulot ng gulo rito. Pinagkakaisahan ninyo ako. At sinabi mong umalis ako. Naghahanap ka ng away, ha? Kung may mangyari man sa bayaw ko ngayon, ipapagapang kita palabas dito. Nangahas mong saktan ako? Tama na, Lucas. Hindi ito lugar para sa kalokohan mo. At saka, kasalanan mo yan. Kasalanan ko? Manlilibre si Lucas sa atin ng hapunan sa unang pagkakataon. Dapat kumain tayo at uminom ng mabuti. Makikinig kami sa iyo. Si Daga ka. Lahat gusto kang alisin. Paano mo pa nagawang manatili rito? Kayo lahat, babayaran ninyo ang ginawa ninyo ngayon. At babayaran ninyo ang halaga. Humph. Mga taong tulad mo, na mga social climber at materialistiko, dapat kayong turuan ng leksyon. Kaya umalis na kayo rito ngayon. Tigil. Diyos ako. Stella.
Hindi ba ito ang pangalawang anak ng pamilyang Lu? At ang nangungunang research professor, si Luna Lu? Hindi ba iyan ang kasalukuyang chairman ng Lu Group? Ang panganay na anak na babae ng pamilyang Lu? Si Fei Lu? Siya ay si Harrison Lu, ang pinakamayamang tao sa Haishi. Gusto kong makita kung sinong mangahas apihin ng kuya ko. Sino ang mga ahas na hawakan ang apo ko? Ako si Harrison Lu. Ano? Bakit nandito ang mga Lu? Sino? Sino ang apo niya? Sino? Sino ang nanakit sa'yo ng ganito? Ate? Pasensya na, bunso. Late na tayo. Nabuli ka. Sino ang nambuli sa'yo? Aaksyonan namin siya. Sino siya? Sino ba yan na sobrang bait ni Stella sa kanya? At ang panganay at pangalawang dalaga ay parehong sobrang bait sa kanya. Ano ba talaga ang relasyon nila? Kanina, sinabi ng pinakamayamang lalaki. Sino ang mangahas na galawin ng apo niya? Baka naman ang apo ng pinakamayamang lalaki ay... Si Chen ba talaga? Imposible. Kung siya ang apo ng pinakamayamang lalaki, paano siya magiging waiter para magbayad ng tuition? Tama. Baka kilala lang ang pamilya Lu. Chen, binuli ka nila? Ate, aaksyonan ko sila. Sasama rin ako. Gagalawin ang apo ko? Pagsisisihan ninyo lahat. Wag na po, Lolo. Sobrang binuli ka nila. Gusto mo pa silang protektahan? May sarili akong plano. Pero, Alam kong ginagawa mo ito para sa ikabubuti ko. Pero gusto kong personal na ipadala sila lahat sa impyerno. Pagsisihan nila ngayong araw. Ang lahat ng ginawa nila. Ayan ang mabuti kong apo. Matapang at responsable. Nasa likod mo si Lolo. Salamat po, Lolo. Evan, gawin mo ang gusto mo. Lagi kang susuportahan ng mga ate mo. Ang pamilyang Lu ay hindi basta-basta pwedeng guluhin. Bunso, sige na. Nasa likod mo ang pamilyang Lu. Ang mga nang api sa'yo, walang makakawala. Tara na. Lolo, bakit po kayo nandito? Palabasin niyo ang lahat. Simula ngayon, ang mga hotel ng Lu Group natin ay hindi na magseserbisyo sa pamilyang Shi at Sheng. Opo. Hemp, sinabi ko sa'yo, hindi siya apo ng pinakamayaman. Umalis siyang duwag. Tama. Pero paano siya nakakasama sa pamilyang Lu? Baka pamilyar lang ang mukha niya. Nagpapabango lang siya. Isang payaso. Dapat umalis na siya. Buti na lang hindi na nagpumilit si Evan. Evan, kumusta ka? Wala namang malala. Pasensya na. Sarado ang hotel. Umalis na po ang lahat. Sarado? Bakit? Tama. Nagbayad na kami. Hindi pwedeng basta-basta mo isara. Ibabalik ang bayad at multa. Palabasin sila. Sino ka ba? Lakas ng loob mo na palayasin kami? Hintayin mo. Ganyan ba kayo magnegosyo? Ano ginagawa niyo sa kwarto ko? Nag-aalala kami na baka mabuli ka. Kaya sumama na lang kami sa'yo sa trabaho. Lahat to ay dahil hindi kami laging nasa tabi mo kaya kanila trinato ng masama. Hoy, hindi ko po kayo sinisisi. Sa sarili ko pong kumpanya ako nagtatrabaho. Teritoryo ko po ito. Sino ba ang mga api sa akin? Makinig ka, bunso. CEO po ako ng Tianchen Pharma. Kapag nalaman ng mga empleyado ko na may 3 akong ate na laging sumasama sa akin sa trabaho, mukha po akong mama's boy. At tatawagin kayong brother obsessed. Nakakahiya. Kung ganon, kaming 3 ay maghahalinghinan sa pagpunta sa kumpanya mo. Ay, ano ba? Mga ate, wag na po kayong dumagdag. Stella, lalo na ikaw, ang international superstar. Kung pumasok ka sa kumpanya namin, may magagawa pa ba ang mga empleyado namin? Paano ito? Ako, ang pangalawang ate mo, ang magiging assistant mo ngayon. Hindi. Luna, tumigil ka nga sa kakulitan. May mahalaga po akong kontrata na pipirmahan. Aalis na po ako ngayon. Hoy, bunso. Magandang umaga po, Mr. Lane. Nandito na po ang mga kinatawan ng Wang Group. Gusto po ba ninyong sumama sa akin paakyat? Mauna ka na.
Kausapin mo si Mr. Wang tungkol sa terms ng partnership. Kailangan ko munang pumunta sa service hall. Opo. Pero matagal na po kayong hindi pumupunta sa opisina. Hindi na po kayo kilala ng mga tao rito. Ayos lang. Sige, mauna ka na. Dadaan ako mamaya. Ito ang Tianchen Pharma. Ito ang nangungunang biopharma company sa bansa. At ako ay malapit ng maging CEO ng kumpanyang ito. Ang Tianchen Pharma ay nag-ayos ng inaugurasyon para sa iyo. Magiging enggrande ito. Siguraduhing magaling ka. Sa harap ng mga empleyado, magtatag ng magandang imahe bilang leader. Uy, ikaw, tigil. Luke, anong ginagawa mo dito? Isa kang matigas na istorbo. Luke, Ang tapang mo naman para sumunod sa amin? Kung ako ang tatanungin mo, ikaw, may nararamdaman ka pa kay Tina. Pampublikong lugar ito. Hindi ito bahay mo. bakit hindi ako pwedeng nandito? Anong karapatan mo? Ay malapit ng maging CEO ng Tianchen Pharma. CEO. Simula ngayon, ang Tianchen Pharma si Tina na ang masusunod. Ano ang nagpapaisip sa iyo na siya ay maaaring maging CEO ng Tianchen Pharma? Ang chairman ng Tianchen Group ay personal na nag-imbita sa amin dito. Pinahahalagahan si Tina. Wala akong pakialam kung nagpapanggap kang nagkasalubong sa akin o kung talagang nagtatrabaho ka dito, Luke. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ako, si Tina, ay isang puno ng phoenix na hindi kailanman naging para sa isang gintong phoenix na dumapo. At ikaw ay palaging magiging isang langgam na gumagapang sa ilalim ng mga ugat nito. Itapon mo ang anumang masamang isip o ipapalayas kita sa haishi ng tuluyan. Tama na, huwag mo nang sayangin ang oras sa kanya. Huwag mong palampasin ang iyong appointment. Kayo, Ako si Tina. kayo ang malapit ng pumalit bilang bagong CEO ng kumpanya natin, Tina Hayes. Narinig ko, mataas ang tingin sa kanya ng chairman. Sipsipin ko na lang siya. Oh wow, ito pala ang bagong CEO. Pinili siya mismo ng chairman. Narinig ko siya ang chief researcher sa German Biolab. Simula ngayon, bukod sa chairman, siya ang pangalawa lang sa kanya, at higit sa lahat, Miss Hayes, ako ang head ng R&D Group 5. Pwede ninyo akong tawaging Lucas. Miss Hayes, ako si Monkey, kaya, Miss Hayes, narinig ko na pinili kayo mismo ng chairman. Kaya talagang gusto kayo ni chairman, di ba? Pwede nyo ba kaming turuan paano makuha ang loob niya? Sino ba ang nagustuhan ng chairman? Hindi ko pa nga nakikilala ang chairman. Nagustuhan ba ako ng chairman? Siyempre, dahil sa mga pambihirang kakayahan ko. Tingnan nyo yan. Ganyan talaga si Miss Hayes. Puro lakas siya. Pinirmahan na ba ng chairman ang appointment letter? Ganito ka ba kasabik maging si Miss Hayes? Pumirma na ba ang chairman sa appointment? Sobrang gusto mo bang maging CEO? Sino ito? At sino ka? Oo, sino ka? Sino nagsabing pwedeng kang magsalita? Luke, titigil ka na ba? Bakit mo ako sinundan dito? Luke, ang lugar na ito ay hindi para sa iyo para guluhin. Tapos na ang proseso. Gusto ko talaga si Sean. Bakit ko pa siya hindi pipirmahan? Sino ka ba? Nagsasabi ka ng walang katuturan dito. Taga-kumpanya ba siya ninyo? Hindi ko siya kilala. Mahigit 6 na buwan na akong nandito. Lahat ng empleyado dito, kilala ko halos lahat. Itong lalaking ito, hindi ko pa siya nakita dati. Kilala mo ba siya? Hindi. Bago yatang empleyado. Matagal na akong hindi pumapasok sa kumpanya. Kaya normal lang na hindi mo ako kilala. Ako ang chairman ng Tianchen Pharma. Luke. Luke, nakakaawa ang kasinungalingan mo. Ginawa mo lang yan? 5 taon. Nagbago ka ng sobra. Mas hamak ka pa kaysa dati. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Lahat. Ex-boyfriend siya ng anak ko. Hindi siya sumang-ayon sa hiwalayan, kaya sinundan niya ito dito. Hindi siya tumitigil sa pang-aasar sa kanya. Sinadya niyang manggulo. Makinig ka, Luke. Bakit mo sinusundan si Tina kahit saan? Wala ka talagang hiya. Sinasabi ko sa'yo, gago. Engaged na ako kay Tina. Huwag kang masyadong walang hiya na nagiging third party ka. Alam mo kung sino talaga ang third party. Itinatag ko ang TL Pharma mula sa simula. Ibinigay ko sa iyo ang imbitasyon. Pero ngayon, pinagsisihan ko na. Binabawi ko ang appointment. Tina, hindi ka kwalipikado na maging CEO ng TL Pharma. NL. Ayaw ka ng TL Pharma dito. Umalis ka. Hindi, Luke. Nababaliw ka ba? O nangangarap ka pa ba? Sinasabi mo na ikaw ang chairman ng TL Pharma.
Pero wala sa mga empleyado dito ang nakakakilala sa'yo. Walang nakakakilala sa'yo. Oo, eksakto. Hindi mo man lang kayang bayaran ang college expenses mo, kailangan mo pang mag-waiter. Paano mo nagawang itatag ang isang magandang kumpanya, tulad ng TL Group? May kakayahan ba ako? Anong pakialam mo? May kakayahan ka ba? Huwag mong sayangin ang mga salita mo sa kanya. Papalayasin kita. Sige, tigilan mo na ang pag-arte. Sinasabi mo na ikaw ang chairman ng kumpanya natin, paano mo mapapatunayan? Hoy, may picture ako ng CEO. Hindi ka panipaniwala. Ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagawang magpanggap na Chairman Lou namin? Tingnan mo ng mabuti. Ganito ang itsura ng Chairman Lou namin. Paano naman ang isang bagong graduate tulad mo ang makakapagpanggap sa kanya? Hindi ito kamukha niya. Ang chairman ng Tianchen Group ay talagang gwapo at may tindig. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Taga-probinsya ka lang, at nagawa mo pang magpanggap sa kanya. Paano mo mapapatunayan ang sarili mo? Katawa-tawa ang taong ito. Nagawa niyang magpanggap sa chairman natin. Ang kapal ng mukha niya. Ang kapal ng mukha mo. Nagawa mong sabihin kay Mr. Shi na lumayas? Ikaw dapat ang lumayas? Eksakto. Ay naku. Lahat ito ay dahil kay Secretary Bai. Sabi niya mukha akong masyadong bata at ang suot ko ay parang bata. Madali daw akong maloko kaya pinagmukha niya akong mas matanda. Ako mismo ang nagtatag ng Tianchen Pharma. Wala akong kailangang patunayan. Pero dahil mapilit ka, pwede kitang ipakilala sa isang tao. Siya ang makakapagpatunay ng pagkatao ko. Hello, si Manager Zhang ba ito mula sa finance? Pumunta ka sa service hall ngayon. May kailangan akong ayusin. Siya ba talaga ang chairman? Ngayon ito ay intelligence network ng Shinnan Station? Diretso ko kayang tawagan ang finance manager. Kaya ko talagang ipatawag ang finance manager dito, Kahit natawagin mo ang finance manager dito, ano ang magagawa mo? Baka ikaw. Inihanda mo na lahat ng maaga. Ikaw ang nagplano nito? Ha? Mr. Chen, tinawag niyo po ako? Manager Johnson, ako si Supervisor Lee. Mukhang may duda siya sa pagkakakilanlan ko. Sabihin mo sa kanya kung sino ako. Supervisor Lee, ito nga ang chairman natin. Si Lucas Chen, ang chairman natin, ay hindi lang ang founder ng kumpanyang ito, kundi ang leader nating lahat. Ano? Paano nangyari ito? Ngayon alam na ninyo kung sino ako. Kailangan ko pa bang patunayan kung sino ako? Diyos ko, siya talaga ang chairman. Hindi natin siya nakilala. Imposible! Talagang imposible! Tiyak na nagsisinungaling siya sa atin. Oo, nagpapanggap ka lang dito. Tiffany, huwag kang maniwala sa kanya. Lucas, kahit gusto mong magpanggap na chairman, kahit man lang, maghanap ka ng mas magandang dahilan. Paano ka naging siya? Hindi ko kailangang magpanggap na iba. Ito ang kumpanya ko. Pero pumasok ka ng walang permiso. Sinubukan mo pang agawin ang posisyon ko. Illegal na ang mga ginagawa mo. Tama si Mr. Chen. Lahat, umalis na po kayo sa kumpanya ngayon din. Kung hindi, magsasampa kami ng kaso. Upang protektahan ang mga legal na karapatan ng kumpanya. Tama si Lucas. Mangyaring umalis ka agad sa kumpanya. Kung hindi, magsasagawa kami ng legal na aksyon para protektahan ang mga lehitimong karapatan ng kumpanya. Huwag kang makinig sa kanya. Hindi pwede. Ano ba ang sinasabi niya? Talagang impostor siya. Tama. Inimbita kami ng chairman ng personal. Nakita mo na ba siya ng personal? Sa totoo lang, ang chairman lang ang nakita ko sa video conference. Pero kamukha niya ang chairman. Mas mature lang. Lucas, paano kang nangahas na magpanggap na chairman? Ang chairman ng Tianchen Pharmaceuticals. Sawa ka na ba talagang mabuhay? Clown ka lang. Nandito ka para magdulot ng gulo. Lucas, sinisira mo na naman ang induction ceremony ko. Ayoko na talagang makita ka. Bilisan niyo at itapon ang probinsyanong ito sa labas. Miss Show, ako ang CEO na hinirang ng chairman. At binigyan ko rin ang pamilya Show ng 10 milyong dolyar na order. Ito ang pagkakataon ko para makakuha ng pabor sa pamilya Show. Ilabas ninyo siya, kayong dalawa. Teka lang, Umalis kayong dalawa. Secretary White, nasa lobby ako. Ikaw, ngayon din, bumaba ka rito. ano? Secretary White? Kilala niya si Secretary White? Nag-arte ka pa rin? Ngayon, binabanggit mo si Secretary White. Ngayon, umalis ka rito. Bata, babayaran mo. Secretary White. Sino si Secretary White? Si Secretary White ang personal secretary ng chairman.
Noong itinatag ng chairman ang kumpanya, nasa tabi na niya si Secretary White, pinagkakatiwalaan siya ng chairman. Masasabing sa Tianjin Pharma ngayon, siya na ang namamahala. Pangalawa lang siya sa chairman. Huwag kayong magpaloko kay Lucas, lahat. Imposibleng kilala niya si Secretary White. At kahit na nandito si Secretary White, itatapon mo ng walang awa ang manloloko na ito. Talaga? Ngayon, bilang CEO ng Tianjin Pharma, inuutusan kitang palayasin ang talunan na ito. Ano pang hinihintay mo? Ayaw mo na ng trabahong ito? Sige, gawin mo na! Ano pang hinihintay mo? Suko? Gawin mo na. Bitawan mo ako. Baliw na to. Lucas, hindi ka dapat nandito. Lumabas ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ka man lang titingnan ni Tina. Tama na. Wag na. Palayasin mo siya. Nakakainis! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Binabalaan kita. Pagsisisihan mo to. Tigil. Anong ginagawa mo? Yung Secretary Blake na iyon, nagpanggap na chairman. At ginulo ang takbo ng kumpanya. Kaya, palayasin natin siya. Nagpanggap na chairman? O, tumayo siya sa harap ng lahat ng empleyado at nagkunwaring chairman. Talagang walang hiya. Salamat sa ating boss na si Sean, natuklasan niya ang panloloko sa tamang oras at inilantad ang kanyang tunay na kulay. Salamat, Sean. Tama. Hello, Secretary Blake. Ako ang bagong CEO simula ngayon. Ako si Tessa. Kanina, Ikaw ang gustong palayasin siya? tama. Bilang CEO ng Tianjin Pharma, ang pagpalayas sa isang manloloko na nagpanggap na chairman ay hindi naman problema, di ba? Tessa, Anong tapang mo saktan ako? Deserve mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na palayasin siya? Ako ang CEO ng Tianjin Pharma. Pagkatapos ng chairman, ako ang may pinakamataas na autoridad dito. Pinakamataas na autoridad? Tingnan mo ng mabuti ang sarili mo sa salamin. Tingnan mo kung karapat-dapat ka. Kung hindi ako karapat-dapat, ikaw ba? Sasabihin ko sa iyo, hindi lang ako magiging CEO, kundi ang aming pamilya, ang mga Xiao, ay malapit ng pumirma ng multi-million-dollar deal. Sinisibak kita ngayon din. Umalis ka dito. Bulag at mangmang, iyan ka mismo, bobo kang babae. Pasensya na po, Mr. Lucas. Huli na kami. Huli? Hello po, Mr. Lucas. Ginoong Lu. Siya talaga ang chairman ng ating kumpanya. Siya nga. Paano siya naging chairman? Imposible yan. binibiro mo ba ako? Nagpapatakbo lang siya ng maliit at pangit na kumpanya. Paano siya naging ang chairman ng Tianjin Pharma? Oo, may mali siguro. Siguradong hindi siya. Tinatawag nga siya ni Secretary Bai na Ginoong Lu. Papalayasin ko pa. Lang sana talaga siya. Buti na lang pinigilan mo ako kanina. Kung hindi, na-offend ko na sana si Ginoong Lu. Naku. Anong gagawin ko? Ikaw ba talaga si Ginoong Lu? Waiter lang siya. Paano siya naging ang chairman ng Tianjin Group? Hindi ako naniniwala. Secretary Bai, siya talaga ang chairman ng ating Tianjin Pharma. Kaya nagdududa ka sa akin? Hindi ako maglalakas loob. Abala si Ginoong Lu. Bihira siya sa kumpanya nitong nakaraang 2 taon. Pero, siya talaga ang chairman ng ating Tianjin Pharma. Pwede ka nang kumuha ng sahod mo. Ginoong Lu, patawarin mo po ako. Nakikiusap po ako sa iyo. Ginoong Lu. Dalhin ninyo siya. Ginoong Lu. Bigyan mo po ako ng isa pang pagkakataon. Ginoong Lu. Luke, ikaw ba talaga ang chairman ng Lutina Pharma? Ano? Sa wakas, haharapin mo ang totoo. Paano nangyari iyon? Isa ka lang walang kapangyarihang maliit na waiter. Paano nangyari iyon? Itinatag mo ang Lutina Pharma sa loob ng 5 taon? Isang himala ito. Nasa harap mo lang. Bakit? Bakit kailangan ito ang kumpanya mo? Paano nagkaroon ng ganoong pagkakataon? Sa mundong ito, wala talagang ganoong pagkakataon. Dahil ang Lutina Pharma ay kumukuha ng isang letra mula sa bawat isa sa mga pangalan natin. Si Tina ay nag-aral ng biomedical science. Kaya, 5 taon ang nakalipas, itinatag ko itong kumpanya. Kaya,
Itinatag mo ang kumpanyang ito para sa akin. Malayo ang agwat ng ating mga pinagmulan. Kaya sa loob ng 5 taon na ito, nagsumikap ako ng todo upang gawing nangunguna ang Lutina Pharma sa bansa. Para lang ibigay sa iyo kapag bumalik ka. Sino ang mag-aakala na ang aking tunay na damdamin ay itinapon sa mga aso? Tina, talagang binigo mo ako. Ibibigay mo sa akin. Kaya. Ibibigay mo pala sa akin ang Lutina Pharma. Ang Lutina Pharma ay palaging akin. Sa wakas, naalala mo. Hindi ba sinabi ng tatay mo na ang kasunduan sa paglipat ng bahagi ay isang biro? Pero natutuwa ako na hindi mo ito kinuha. Hindi mo ba sinabi na minamaliit mo ang maliit na kumpanyang ito? Hindi ko sinabi. Ang kasunduan sa paglipat ng bahagi noong araw na iyon. Sabi ko sa'yo. Pagsisisihan mo to. Tina, matagal na akong bulag sa'yo. Hindi makukuha ng pamilya mo ang shares na to. Pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayong araw. Huli na para magsisi ngayon. Buti nga sa'yo. Sino bang nagsabi sa'yo na saktan ng puso ni Luke? Luke, inanunsyo ko na ito. Nasasali ako sa Tianchen Group ngayon para maging CEO mo. Alam ng pamilya ko at mga kaibigan ko. Hindi mo masisira ang future ko. Alang-alang sa ating 8 taong relasyon. Huwag mo akong intindihin ng mali. Hindi ko sinira ang future mo, ikaw ang sumira ng sarili mong future. Tina, ikaw lang ang may kasalanan. Bakit? Bakit nangyayari ito? Ang Tianjin Pharma ay atin na. Paano nangyari ito? Ibibigay ko sana ang Tianjin Pharma sa gold digger na iyon. Hugh, Ngayon, wala na lahat. Wala ka nang nakuha. Buti nga sa iyo. Nawalan ka lang ng 10 milyon. Ayoko nang magsalita pa sa iyo. Ikaw na taksil, walang utang na loob na ahas. Ang isipin na kasama ka. Nakakasuka. Tina, umalis ka dito. Ayoko nang makita ka pa. Tina, huwag mo siyang tanungin. Ang pinsan ko ay CEO ng Wang Group. Makakakuha siya ng magandang trabaho para sa iyo. Huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi kita hahayaang apihin. Lucas, ako. Seguridad, itapon ninyo sila. Huwag ninyong hayaan na masira ang aking paningin. Oy! 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 Lahat, tumigil! Pinsan, Anong nangyayari? ininsulto niya ako. Sino siya? Ang ginoong ito ay anak ng chairman ng Wang Pharma, James Wang. Hindi ko inaasahan na si James Wang na ito ay pinsan ni Evan Sheng. Pero hindi yan importante. Ang mahalaga ay, kung susundin niya ang payo ni Chairman Wang at makikipagtulungan sa atin. Kakabalik lang ni Mr. Wang mula sa abroad. Western ang pananaw niya. Sobra siyang radikal sa salita at gawa. Noong una, handang makipagtulungan si Chairman Wang sa atin. Pero si Mr. Wang na ito ay hindi masyadong pumapayag. Wala nang dapat ipag-alala dyan. Ang lakas ng ating Tianjin Pharma ay walang katulad. At tiyak kong makukuha ang patent mula sa Lingsheng Lab. Haha, pasensya na. Kami, ang Wang Pharma, ay tumatangging makipagtulungan sa inyong Tianjin Pharma, Mr. Wang. Tatanungin kita, bakit ayaw mong makipagtulungan sa amin? Ano ang dahilan? Ininsulto mo ang aking pinsan at ang kanyang fiancé. Siyempre, ayaw kong makipagtulungan sa iyo. Mr. Wang. Sa tingin ko, matalino kang tao. Mayaman sa klinikal na karanasan ang Wang Pharma. Ang ating Tianjin Pharma ay may mas mahusay na kagamitan, ang patent mula sa Lingsheng Lab. Desidido kaming makuha ito. Kailangan mo lang sumakay sa hatak ng aming Wang Pharma para makuha ang patent mula sa Lingsheng Lab. Kung wala ang aming Wang Pharma, ano ang inyong Tianjin Pharma? Mr. Wang,
Kung tama ang pagkakaalala ko, ang patent mula sa Lingsheng Lab ay bukas lamang sa mga lokal na kumpanya ng parmasya. Mr. Wang. Bago ka dumating, naniniwala ako na sinabi na sa iyo ni Chairman Wang ang mga nagawa ng Tianchen Pharma at ang katayuan nito sa industriya. Huwag kang magmadali sa konklusyon, Mr. Wang. Haha, Bago ako pumunta dito, paulit-ulit na sinasabi ng tatay ko kung gaano kakagaling, at ngayon nakita. Wala kang espesyal. Sinasabi ko sa'yo. Kaya ko nang humusga. Tigilan mo na ako sa pagsermon. Ang partnership na ito ay iminungkahi mismo ni Chairman Wang. Sana ikaw, Mr. Wang, ay isantabi mo ang prejudice mo sa akin. Tingnan mong mabuti ang proyektong ito. Negosyante ako. Hindi santo. Alam mo, isang gene therapy shot nagbebenta ng mahigit 1 milyon sa US, kahit 10 milyon. Kaya syempre gusto kong ibalik ito sa atin at gayahin ang malaking kita. Pinsan, ang tapang mo. Ang ganitong paraan sa US, na para lang sa mayayaman, ay hindi hinihikayat sa ating Haicheng. Ivy League ako, PhD sa Finance, at Masters sa Pharmacy. Ikaw? Isa ka lang galing sa diploma mill, walang kwenta. Hindi mo ako kayang pantayan. Mukhang si Mr. Wang ay talagang nagpasya na huwag makipagtulungan sa Tianchen Pharma. Pero alam ba ni Chairman Wang ang desisyon mo? Sasabihin ko sa iyo muli, kumpanya ko, patakaran ko. Tigilan mo na ang kalokohan mo. RD sa biomedicine ay nangangailangan ng malaking puhunan, mataas na time cost, mababang kita, minsan inaabot ng dekada ng pananaliksik. At hindi pa rin kumikita. Sa wakas, nagawa naming bumuo ng mabisang turok. Kaya kami dapat ang kumita niyan. Siyempre, okay lang kumita. Pero kailangan may konsensya ka. Para sa paggamot ng cancer. At mga sakit na genetic, mahal na mahal ang gene shots. Maraming tao ang hindi kaya ang treatment costs, ang dapat nating gawin ay ibaba ang presyo ng gene therapy shots. Hindi para kumita at itapon ang konsensya natin. Lucas, akala mo santo ka? Alam mo ba ang gene therapy shot kung ganun lang kadali i-develop? Hahaha, edi sana hindi maraming labbang karote. Hahaha, Lucas. Hahaha. Bukod pa, sa kakayahan mo hindi ka man lang karapat-dapat maglinis ng sapatos ng pinsan ko. Kung siya ay nakipagtulungan sa kumpanya mo, lubos siyang malulugi. Ha? Tama na ang pagsasayang ng salita sa'yo. Tara na. Mr. King. Para sa kapakanan ni Chairman King. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon kung hindi ka makikipagsosyo sa aming Tianchen Lab. Ang mga patent ng Links Lab hindi mo makukuha. Sino ka ba? Lakas ng loob mo akong takutin na umalis? Malapit nang si Lucas gawing wala ang Tianchen Pharma mo wala. Anong ibig mong sabihin? Tigilan mo na ang pagsasayang ng salita sa kanya. Bukas, ipapakita ko sa'yo. Kung lalabas ka ng pinto ngayon, hindi ka na makikipagtulungan sa Tianchen Pharma. Lucas, ano na po? Ang may pinakamaraming klinikal na karanasan sa bansa ay ang Liz Pharma. Kontakin mo si Chairman Lee para sa akin. Opo. Tay, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. itong deal sa Tianchen Pharma, kailangan mong isara. Huwag mong hayaang kunin ng iba. Para sa atin, gintong pagkakataon nito. Ang pangit ng deal na to, hindi ko talaga alam kung ano ang ginawa sa'yo ng lunayan. Paano ako nagkaroon ng anak na kasing tanga mo? Ano ang sinasabi mo? Kailangan mong gumugol ng mas maraming oras kay Luke. May kakayahan siya at may karanasan. Kailangan mong matuto sa kanya. Araw-araw mo siyang pinupuri. Sawa na akong marinig yan. Tay, bakit lagi mong pinupuri ang anak ng iba? Anak mo ako, at magaling din ako. Edukasyon ko. Mas mataas pa sa kanya. Galing siya sa diploma mill at gusto mo akong matuto sa kanya. Wala siyang laban sa akin. Ikaw talaga. Tama, tito. Galing siya sa diploma mill. Ano ang matuturo niya kay pinsan? Ano ang pinag-uusapan yung dalawa? Kung hindi kayo nakikinig sa nakatatanda, mapapahamak kayo. Luke, bukas na ang birthday party mo. Mayroon ka bang hiling na hindi mo pa natutupad? O may gusto ka pa ba? Hindi na po kailangan, mga ate. Sobra na po ang tulong ninyo sa akin. Wala yon. Sa birthday mo, hindi ka tumatanggap ng mga regalo namin.
Parang iresponsable kaming tatlong ate. Sige, gagawin ko po ang lahat ng sabihin nyo ngayon. Ayos, ganyan dapat. Kami ni ate ay naghanda ng espesyal na regalo para sa iyo. Ipapakita namin ito sa iyo bukas sa Lingsheng Lab Investment Summit. Hindi ka na pwedeng tumanggi ngayon. Nakuha mo? Sige, hindi na po ako tatanggi. Kung tutuusin, sa pagkakataong ito, nagpa-research po ako sa Lingsheng Lab ni Luna ng gene therapy injection para sa akin. Kung tatanggi pa rin po ako sa mga regalo nyo, sasabihin nyo po na naman na may paborito ako. Mabuti, naiintindihan mo. Oo nga pala Luke, yung summit bukas. Inihanda ko na ang lahat ayon sa sinabi mo. May iba ka pa bang sasabihin sa akin? Hindi na po kailangan, Luna. Nagtitiwala po ako sa'yo. Bihira si Luke humingi ng tulong sa akin. Isang beses lang sa buhay ang ganitong pagkakataon. Isang beses lang sa buhay ang ganitong pagkakataon. Sisiguraduhin kong perpekto ang lahat. Hindi ko pwedeng biguin si Luke. Tingnan mo to, big shot. Narito ang listahan ng mga partner para bukas. Tingnan mo kung may gusto kang idagdag o tanggalin. Tanggalin ang Wangs Pharmaceuticals. Sige, bahala ka. Malayo pa ang medical tech natin sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng summit na ito, mapagsasama-sama natin ang lahat ng kumpanya, magtutulungan, at sabay na uunlad. Sa loob ng wala pang 3 taon, makakahabol ang medical tech natin sa antas ng ibang bansa. Hindi na tayo magpapasakop sa kanila. Lucas, talagang lumaki ka na. Mas nagiging maaasahan ka. Magandang araw po, kumakatawan kami sa Tianchen Pharmaceuticals. Dumalo kami sa Investment Summit ngayong araw. Kumakatawan kami sa Wangs Pharmaceuticals, nandito kami para hadlangan kayo. Ang summit na ito ay hindi tumatanggap ng Tianchen Pharmaceuticals. Ano ang ibig sabihin nito? Mahalagang bisita kami. Ano ba ang ibig sabihin nito? Mahalaga kaming mga bisita. Pasensya na, pero hindi ka na, at wala nang silbi ang pagpunta mo dito. Ang Wangs Pharmaceuticals at Lee's Pharmaceuticals ay magkasamang bumuo ng High City Pharmaceutical Alliance. Mag-apply kami ng patent mula sa Lingsheng Lab at magsasama-sama sa pagdevelop. Sa madaling salita, ang buong industriya ng biopharmaceutical ng High City ay hindi na kayo, Tianchen, kasama sa industriya. Kung alam mo ang makabubuti sa iyo, umalis ka na rito. Alam mo ba kung sino ang nag-organisa ng summit ngayon? Siyempre alam namin. Ang summit na ito ay pinagsamang inorganisa ng Lu Group at ang pinuno ng Lingsheng Lab. Hindi mo naman sasabihin na ikaw yon. Di ba? Kahit sino man ang nag-organisa, wala kang pakialam, umalis ka na. Inanyayahan kami ng Lingsheng Lab. Wala kang karapatan na pigilan kaming pumasok. Umalis. Malapit nang magsimula ang summit. Kung maantala mo ito, kaya mo bang panagutan ang mga kahihinatnan? Magsisimula na ang summit. Kung antalahin mo ito, kaya mo bang panagutan? Hindi mo ba naiintindihan? Ang responsibilidad namin ay, Pigilan ka sa paggawa ng gulo at ang summit ngayon. wala itong kinalaman sa iyo. Umalis ka. Kalad ka rin ang dalawang iyon palabas. Tigil! Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang na hawakan ang mga tao ko? Sino ang nagpayag sa iyo na pumasok? Siyempre, may taga Lingsheng Lab. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang na hisuin ako? Paano mo nahawakan ang pinsan ko? Pagod ka na bang mabuhay? Kunin siya. Lakas ng loob mo na pigilan ako. Bakit hindi ako maglalakas loob na hawakan ka? Ang summit ngayon, papasok ako. Sigurado. Hindi ka man lang makapasok sa pinto. May tao. Itapon siya palabas. Gusto mo? Walang puwang. Guardia! Palayasin siya! Protektahan si Lucas. Lucas, Wala kang puwang sa piging ngayon. Maging matalino ka at lumayas. Lucas, lahat ng lider ng industriya ay nagpahayag na ng kanilang paninindigan. Sila ay susunod lamang sa Wang Pharma, sa iyong kumpanya, Lucas Pharma. Walang anumang kooperasyon na magaganap. kung wala ang Lucas Pharma, nasa ganoong katayuan ka ba ngayon? Napakawalang utang na loob mo. Haha. Talagang akala niya. Siya na ang magaling. Sasabihin ko sa iyo, ngayon ay hindi lang ang Lingston Lab Investment Conference, kundi pati na rin ang piging ng ika, 20x na kaarawan ni Binatang Reed. Kung gayon, sila ay mamumuhunan sa proyektong ito. Ang iyong kumpanya, Lucas Pharma, wala kahit isang sentimo. Mukhang ang bituin ng summit ngayon ay itong Binatang Reed. Sayang, wala kang puwang sa piging ngayon. Ganoon ba? Tiwala ka pa rin sa sarili mo gaya ng dati. Anong nangyayari dito? Mr. Lee,
Wala po kayong mapapala sa Tianchen Pharma. Pag-isipan po ninyo ito ng mabuti. Mr. Lee, lahat po ng pharma groups sa High City ay bumuo na po ng alyansa. Gusto po ba ninyong matulad kay Tianchen at mapalayas din? Mr. Lee, ang pagbabawas po ng gastos at abot kayang presyo po ang susi sa pangmatagalang tagumpay. Mr. Lee, kung gusto po ninyong sumali kay Lucas, hindi ko po kayo pipigilan. Pero, tungkol sa investment conference ngayon, kayo ay hindi makakadalo. Mr. Lee, ngayon po mayroon tayong investment ng Lucas Group. Kailangan po ninyong pag-isipan ito ng mabuti. Pasensya na po, Mr. Lucas. Pasensya na po talaga. Hindi ko po kayang tanggapin ang ganoong kalaking responsibilidad. Pasensya na po. Hahaha, mukhang nakikita na ng lahat ang katotohanan. Kapag pirmado na natin ang kontrata, titiyakin ng Wang Group na gagantimpalaan kayo ng mabuti, Mr. Lee. Pag-isipan po ninyo ng mabuti. Pumirma na ako ng kasunduan sa pakikipagtulungan sa Lingsheng Lab. Tumahimik. Pigilan mo na ang pambobola kay Mr. Lee. Sa tingin mo, maniniwala ba siya sa iyo? Mr. Lee, mayroon akong eksklusibong kasunduan na nilagdaan sa Lingsheng Lab. Ha? Pangungunahan ko ang pondo at teknolohiya. Pwede mong tingnan. Imposible, bakit sila makikipagtulungan sa isang maliit at hindi kilalang kumpanya? Mr. Wong, ang tatak sa kasunduang ito ay talagang tatak ng Lingsheng Lab. Kaya, Mr. Lee, nakapagpasya ka na ba, Mr. Lee? Kung aatras ka ngayon, Mr. Lee, ang investment ngayon ay... Mr. Chan, pasensya na po. G. Lee, pakiusap pag-isipan po muli. Hindi dapat maliitin ang Tianchen Pharma sa Haicheng. G. Lee, wag po kayong mag-alala. Sa amin, ang pamilyang Lee sa Haishi ay tiyak na magiging leader. Tama na. Nagdesisyon akong makipagtulungan kay Wang. Sobra ka na. Magbabayad ka ng malaki para dito. Wang Tianyi, ang negosyo ay digmaan, ang panalo at talo ay normal. Pero pinapayuhan kitang mag-iwan ng puwang para sa susunod na pagkikita. Luchen! Umalis ka dito! Hindi ka welcome dito. Hindi ko kailangan ang welcome mo. May mga tao sa loob na babati sa akin. Ngayon, si Lu Chen, ang batang master ng Lu Group, ay mag-26 anyos na. Ang lahat ng piling pamilya ng Haishi ay magtitipon dito. Ito rin ang mahalagang hakbang para mapanalunan ang Lu Group. Para sa akin, Naghanda ako ng isang malaking regalo para sa batang Master Lu. kung gayon, tiyak na magiging mabuting magkaibigan tayo. Haha, matatanggal ka. Sobra na kayo. Mukhang ang pamantayan ni Mr. Wilson sa mga kaibigan ay edukasyon at katayuan sa lipunan, pero sa tingin ko, si Ginoong Lu ay tiyak na hindi sasang-ayon sa iyo. Katawa-tawa. Tutol sa akin? Sang-ayon ako sa iyo. Mukhang si Mr. Wilson at ako ay wala nang dapat pag-usapan. Sabi, sino ang naglakas loob papasukin siya? Pigilan. Bakit wala pa si Lucas? Malapit nang magsimula ang investment summit. Tama. Paano kung may nangyari? Baka dapat tumawag ako para tignan. Paano kung may nangyari talaga? Titingnan ko. Ate, sasama ako sa iyo. Tara na. Ngayon, si Lucas at ang kanyang kumpanya, ang Tianchen Pharma, ay tuluyan ng bumagsak. Ikaw pa rin ang pinakamagaling, pinsan. Bumalik ako at isinara ang malaking proyektong ito. Ngayon, magtitiwala si tatay na ako ang magpapatakbo ng buo ng kumpanya. Tay, Tyler, hindi ba sinabi ko sa iyo na makipagsosyo sa Tianchen Pharma? Bakit ka nakipagtulungan sa lahat ng mga biotech na kumpanya para ihiwalay si Lucas? Ano bang ginagawa mo? ano bang ginagawa ko? Nagpapayaman para sa lahat, syempre. Tay, sinasabi ko sa iyo. Malapit na akong makuha ang patent mula sa Lingsheng Lab. Wala kang kwenta. Nababaliw mo ako. Ngayon, agad-agad, humingi ka ng tawad kay Lauren. Tay, gusto mo ba na humingi ako ng tawad sa kanya? Hindi. Bakit lagi kang pumapanig kay Lauren? Mayroon ba kayong something? Anak mo ba siya sa labas? Bastardo. Dapat ito ay lihim. Ngunit ngayon kailangan kong sabihin sa iyo, ang pinuno ng Lingsheng Lab. Luke, malapit na ang oras. Maupo na tayo.
Sige, Dad, kailangan ko na po umalis. Malapit na po magsimula ang summit. Naku! Hindi ko akalaing ang mga wang ay gagawa ng ganito. Relax. May magmamakaawa sa atin para makapasok agad. Luke, malapit nang magsimula ang summit. Bakit hindi ka pa nasa loob? Ano ang ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pumapasok? May hindi ako pinapapasok, syempre. Ano? Sino ang pumipigil sa'yo? Nagbibiro ka ba? Ang banquet na ito ay para sa'yo. Kahit sino ay pwedeng hindi papasukin. Pero hindi ikaw. Ano? Tama ba ang narinig ko? Nagbibiro ka ba? Hindi ba ito co-hosted ng Lu Group at Lingsheng Lab? Paano naging para sa'yo to? Ikaw ang pumigil kay Luke na hindi siya pumasok. Magpadala ka ng tao sa summit entrance ngayon. Ito. Hindi ba ito ang general manager ng hotel? Ang hotel na ito ay pag-aari ng Lu Group. Kung gayon siya ay. Alisin mo ang nakakainis na ito dito. Opo. Luke, pumasok ka muna sa loob. Ako at ang ate mo ang bahala dito. Minamahal naming mga panauhin, humihingi po ako ng paumanhin dahil ang pangunahing host ng event na ito ay hindi pa dumarating. Kaya ang summit ay na-delay ng 20 minuto. Niloloko mo ba ako? Late ang host? Huwag mong sabihin yan. Siya ang pinuno ng Lingsheng Lab. Tama lang, nahintayin siya. Kailangan kong sabihin, ang birthday party na ito ay talagang marangya. Narinig ko na ang batang Panginoon ng pamilyang Lu ay ang nag-iisa nilang anak na lalaki at sobrang iniingatan siya. Kaya, dapat tayong bumuo ng magandang relasyon sa batang Panginoon ng pamilyang Lu at mag-iwan ng magandang impresyon. Gets ko. Pakiusap, tanggapin natin ang summit host, Miss Luna Lu, sa entablado. Luna Lu. Pamilyar ang pangalan. Parang narinig ko na ito dati. Siya ang nasa homecoming banquet ni Tia Luna Lu, ang pangalawang anak ng pamilyang Lu. Hello sa lahat. Ako ang pinuno ng Lingsheng Lab, Luna Lu. Luna Lu, ang pinuno ng Lingsheng Lab, ay ang pangalawang anak pala ng pamilyang Lu. Ang kapatid ko ay nagtatag ng isang biopharmaceutical company. Nababahala siya sa mga lokal na biotech na nahuhuli ng malayo sa mga dayuhang kumpanya. Hindi ba ito ang panganay na si Lu? Ang kapatid niya ay tila nasa biotech. At kung nagkataon, nagtatrabaho ako sa cell gene research. Kita mo? Sinabi ko sa'yo. Hiniling niya sa akin na gumawa ng lunas para sa cancer o gamot para sa genetic diseases. Ang gamot na ito ay talagang ginawa ni Professor Lu para sa kanyang kapatid. Ang pangalawang anak na babaeng ito ng pamilya Lu ay sobrang inispoil ang kapatid niyang lalaki. Pinsan, si Lucas ay nasa parehong larangan ng biotech tulad natin. Buti naman, mula ngayon magkakaroon ako ng common ground sa kanya. Para sa atin, ito ay magandang balita. Sigurado akong magiging magkaibigan kami. Ang kapatid ko ay nakatuon sa pagsasama-sama ng mga lokal na biotech companies sa iisang puwersa. Para makahabol sa mga dayuhang kumpanya, siya pa nga ay kusang nag-alok ng tulong pinansyal sa ilang kumpanya. Pero kanina lang, may nangyaring nakakalungkot. Ang kapatid ko, bilang pangunahing panauhin ngayon, ay hinarang ng ilang tao sa pangunahing pasukan ng venue at hindi pinayagang pumasok. Sino ang may ganoong kapal ng mukha para mang-api sa batang amo ng pamilya Lu? Eksakto. Parang sinisipa ang pugad ng putakti. Parang gusto na nilang mamatay. Ngayon, sa sandaling ito, siya ay nasa mismong pasukan ng banquet hall. Hindi ba si Lucas dapat ang nasa pinto? Bakit si Tito? Wala kang utang na loob. Tatay, bakit mo ako pinalo? Anong nangyari? Kaya naaalala mong tatay mo ako? Sinunod mo ba ang tatay mo? Kung isang hakbang lang akong nahuli, ang pamilya Wang ay tuluyan ng nawasak dahil sa iyo. Tatay, ano bang sinasabi mo? Bakit galit na galit ka? Kapal ng mukha mong tanungin ako kung bakit ako galit. Noong ibinigay ko sa iyo ang kumpanya, ano bang sinabi ko sa iyo? Sinabi kong makipagtulungan kay Tianchen Pharma. Sinabi kong makisama kay Lucas. Pero ikaw, sa halip, palihim kang tumutol kay Lucas. Ang galing mo talaga. Talagang galing. Akala ko may mahalaga.
Yun lang? Oo, ayaw ko lang makipagtulungan sa kanya. Ano? Ang sinabi ko sa iyo sa telepono, hindi mo ba naunawaan? Binaliwala mo lang. Alam mo ba kung sino si Lucas? Anong estado niya? Sige, tatay, nakuha ko na lahat ng kumpanya ng biopharmaceutical ni Hai at binuo ang Hai Pharma. Pinalis ko rin si Tianchen. Tapos, kukunin ko ang kumpanya ni Lucas at lulunukin ito. Hindi ba sapat ang ginawa ko? Salamat kay Mr. Wang. Nabuo ang ating alyansa. Ikaw. Wala kang utang na loob. Sinasabi ko sa iyo ngayon, pumunta ka at humingi ng tawad kay Lucas agad. Gusto mo bang humingi ako ng tawad sa kanya? PFT. Bakit ako hihingi ng tawad sa lalaking yon? Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras. Humingi ka na ng tawad ngayon. Alam mo ba kung sino si Lucas? At anong estado niya para apihin ka? Tatay, Siyempre alam ko ang estado niya. Gusto mo ba na humingi ako ng tawad sa kanya? Hindi siya katapat ko. Ay, teka. Hindi siya karapat-dapat maging kalaban ko. Hindi ako hingi ng tawad sa isang talunang karibal. Ikaw, anak, humingi ka ng tawad. Kung hindi, ang pamilya Wang natin ay masisira dahil sa iyo. Tatay, sinaktan mo na naman ako. bakit mo ako pinapalo? Hindi ako pupunta. Hindi ako hihingi ng tawad sa taong mas mababa ang pinag-aralan kaysa sa akin. Hindi ako pupunta. Tumayo ka ng tuwid. Mr. Lucas, nabigo akong disiplinahin ang anak ko. Dinala ko siya rito para humingi ng tawad sa iyo. Mr. Wang, napakabait ninyo. Wala itong kinalaman sa iyo. Mr. Wang, siya na ang pumili ng kanyang kapalaran. Kasalanan ko lahat. Bata pa siya at pabaya. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo para sa kanya. Napakabait ninyo po, Chairman Wang. Wala po akong sama ng loob, pero sana po si Mr. Wang ay matutong magpakita ng respeto. Sa industriyang ito po, walang permanenteng panalo. Hindi ko na po isasaalang-alang ang anumang kooperasyon sa mga Wang. Tawagin natin ang kapatid kong lalaki sa entablado. Oy, nasaan ang young master ng pamilyang Lu? Kanina lang siya nasa pinto. Bakit di ko siya makita? Si Stella ay si Stella. Siya ang aking diyosa. Stella, fan kita. Sean Xie, ang pangalan ko. Ayos ka lang ba? Inapi ka ba nila? Sabihin mo, ipaglalaban kita. Di sila mangahas na galawin ako. Matagal ko nang gustong itanong sa iyo. Ano ang relasyon mo sa kanya? Wala kang pakialam. Hindi ka welcome dito. Stella, nag-aalala ako para sa iyo. Baka lokohin ka niya. Mayabang at mababaw ang lalaking ito. Mapanlin lang at madiskarte. Tamang-tama yan sa pamilyang Xie. Luke, wag mong isipin na ang pag-hire ng celebrity ay makakasuporta sa'yo. Ito ang investment summit ng Lu Group at Lingsheng Lab. Hindi ito konsyerto. Mukhang hindi mo pa rin alam. Sino ba talaga ang bida ng handaan ngayon? Sino? Sana, pinalabas ko na kayo. Pero ngayon, gusto ko talagang makita ang ekspresyon ng mga mukha nyo kapag nalaman ng totoo. At ikaw, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Tama na, ate. Tara na. Anong sinabi mo, ate? Ano? Siya. Siya pala ang kapatid ni Stella. Mapagmahal na ate. Si Stella, sobrang protektado sa kanya. Paano nangyari iyon? Paano ka naging kapatid niya? Hindi ako kapatid niya. Ako ang kapatid mo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tagahanga mo ako. Ilang taon na kitang gusto. Paano ka naging kapatid niya? Wala akong tagahanga na tulad mo. Napakawalang hiya. Mahilig sa chismis at paninira. Talagang bulag si Sean. Paano siya? Nagustuhan ng isang artistang tulad mo na walang moral. Tara na Lucas, alis na tayo. Stella, kasalanan ng anak ko. Sinira niya ang kontrata sa pagitan ng ating mga pamilya. Kakagaling lang niya galing ibang bansa. Hindi niya alam ang kanyang lugar. Pwede mo siyang paluin o pagsabihan. Pero wag mong kanselahin ang kooperasyon. Tay, ikaw ang nawalan ng bait. Itinatag ko ang Seaway Pharma Alliance. Kaya kong makuha ang puhunan ngayon. Pagkatapos, kukunin ko ang formula mula sa Links Lab. Hindi mo kailangan makipagtulungan sa kanila. Siya, hindi man lang siya kapantay natin. Mr. West, hindi ako ang walang respeto. Sariling desisyon ni Mr. West yan. Walang problema? Walang utang na loob.
Ikaw anak, sinasagip ko ang buhay ng pamilya West. Alam mo ba ang ginagawa mo? Tay, sinisisi mo na naman ako para sa kanya. Sige, sasabihin ko sa'yo. Kung ipipilit mo na makipagtulungan sa kanila ngayon, kailangan mo munang patayin ako. Seryoso ako. Isinumpa ang pamilya mo. Talagang isinumpa. Nagtiwala ka sa ibang tao? Hindi ka man lang nagtiwala sa sarili mong anak? Sinasabi ko sa'yo, kaya kong makuha ang puhunan ngayon. Pagkatapos, ako ang mamamahala sa Tianchen Pharma. Pagsisisihan ninyong lahat. Katawa-tawa. Ito ang pinaka-nakakatawa na bagay na narinig ko. Mr. Land, noong una, hindi mo dapat ibinigay ang kumpanya sa kanya. Lahat iyon ay pagkakamali ko sa paghusga. Mr. West, akala ko matanda ka na, balak kong i-renew ang kontrata natin. Pero ngayon, ang performance ni Mr. West ay talagang nakakadismaya. Kaya nagpasya ako na hindi na ako makikipagtulungan sa West Pharma. Tisk, ayaw pa ring makipagtulungan sa amin, malapit ka ng magmakaawa na nakaluhod. Oh, teka. Kahit magmakaawa ka na nakaluhod, hindi kita papansinin. Lahat, tumigil na kayo. Si Fei Lu iyon ang anak ng pinakamayamang lalaki. CEO ng Lu Group. Binubuli mo na naman si Luke? Hello, Miss Lu. Tyler Wang ako, taga Wang Pharmaceuticals. So ikaw si Tyler Wang, nagtatag ka ng isang uri ng medical alliance at pinalayas ang Tianchen Enterprise. Oo, ako iyon. Nagtatag ako ng Hayes Pharmaceutical Alliance. Kaya lahat ng kumpanya ng Hayes ay makakapagbahagi ng resources at lumalaki araw-araw. Dapat talaga kayong mamuhunan sa amin. Sa Tianchen Pharmaceuticals, ha? Hindi sila karapat-dapat na sumali sa amin. Si Tianjin Pharma. Sila? Hindi talaga bagay sumali sa atin. Miss Lu, lalo na't ang patent ng Lingsheng Lab ay sumusuporta sa amin, tiyak na uunlad ang ating negosyo. Tama po, Miss Lu. Ang lakas namin ay higit pa sa Tianchen Pharma. Ang pakikipagsosyo sa amin po ang pinakamagandang desisyon mo. Ano ang nagpapaisip sa inyo na dahil lang bumuo kayo ng alyansa, na mamumuhunan ako sa inyo? Mula noong minana mo ang Lu Group, nakagawa ka ng sunod-sunod na himala. Sunod-sunod na himala ang nagawa mo. Isa kang tunay na henyo. Naniniwala ako sa iyo gagawin mo ang tamang desisyon. Tama ka diyan. Ang mga desisyon ko ay laging tama. At ang desisyon ko ay na huwag mamuhunan sa inyo. Ano? Bakit? Sinumang mang-api sa aking nakababatang kapatid na lalaki ay kaaway ng pamilyang Lu. Ano? Magkapatid sila. Sina Stella at Luke ay magkapatid. Parehong Lu. Kaya pala, nakakahiya ito. Gusto ng Winston Pharma na paalisin ang Celestial Pharma para makakuha ng investment mula sa Lu Group. Hindi inaasahan na magkapatid sila. Ito talaga ay nagpaputok sa sariling paa. Magkapatid kayo. Kung siya talaga ay kapatid ni CEO Lu, kung gayon ang birthday party ngayong araw, kung gayon ang bid ngayong araw ay, Lu, ikaw ba talaga ang kapatid ni CEO Lu? Bakit hindi mo nabanggit? Ang mga usapin ng aming pamilya ay wala kang pakialam. Luke, ikaw ba talaga ang tagapagmana ng pamilyang Lu? Ang apo ng pinakamayamang tao? Imposible. Kung siya ay apo ng pinakamayamang tao, hindi siya maghuhugas ng pinggan para sa tuition. Hindi ako naniniwala. Sa paaralan, nag-apply pa siya ng financial aid. Paano siya magiging? Mukhang nagdududa ka sa pagkatao ni Little Luke. Medyo nagdududa. Masaya akong liwanagan ka. Sino man ang mang-api kay Little Luke, kami bilang kanyang mga ate, ay hindi ito palalampasin. Lalo na ngayong kaarawan ni Little Luke, ipaalam sa lahat. Tapusin ang lahat ng kooperasyon sa Winston Pharma at sa pamilyang Shaw. Lahat ng kumpanyang may kaugnayan sa kanila, tapusin ang lahat ng partnership. At mula ngayon, sino mang makikipagtulungan sa Winston Pharma o sa pamilyang Shaw ay kaaway ng pamilyang Luke. Teka, ano? Ano? Umatras na lahat ng partner natin. Mr. Nolan, anong gagawin natin? Ang Reed Group ay kakansela lang ng kontrata natin. Kanselahin ang deal? Hindi natin pwedeng kanselahin. Kung hindi, wala na ang Shaw family. Hindi pwedeng kanselahin. Luke, huwag. Hindi mo pwedeng iwan ako. Alisin mo ang kamay mong marumi. Darating ang pagbabago sa lungsod na ito. Wala na ang mga Nolan, Shen, at Shaw. Pinili nila ang maling kalaban. Kailangan nilang manggulo sa mga Reed. Si Luke ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Reed. Ang mga Reed ay laging pinapalayaw siya. Ngayon, pinili nila ang maling laban. Lucas, huwag mo pong tapusin ang partnership.
Pwede mo po akong saktan, sigawan. Hindi po ako magrereklamo. Pasensya na. Hindi ako parte ng pamilya mo. Hindi ako nananakit o nagsisigaw sa iba. Lucas, sabihin ninyo po sa akin, ano ang makakapagpakalma sa inyo? Gagawin namin ang kahit anong sabihin ninyo. Opo, Master Lucas. Gagawin ko ang kahit anong sabihin ninyo. Kahit ano po, kahit ano. Mr. Wilson, sinabi mo noong pumirma ang tatay mo sa kontrata. Tatapakan mo ang bangkay ko. Sinabi mo rin na kung ako ay luluhod at magmamakaawa sa iyo, hindi mo man lang ako titignan. Master Lucas, nagkamali po ako. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Pasensya na po, hindi ko na po uulitin. Lucas, hindi mo siya pwedeng pagaanin. Hindi mo pwedeng hayaan ang mga tulad niya ng basta-basta. Tatay, tulungan mo po ako. Magsabi ka po para sa akin. Ginoong Lucy Tina ang may gawa ng lahat. Pakiusap, sa iyong kabutihang loob, tumahimik ka na lang. Nakita ito ng mga CCTV. Ikaw ang nagtrip sa waiter at nagtapon ng alak. Akala mo hindi malalaman ng pamilya, Lu? Ginoong Lu, para sa ating pagtutulungan, maaari naming isuko ang lahat ng kita. Nakikiusap po ako sa inyo. Bigyan ng pamilyang Wang ng isa pang pagkakataon na magbago. Ginoong Wang, iniinsulto mo ako. O iniinsulto ang pamilyang Lu. Hindi. Lahat ng ito ay katangahan ng anak ko. Nakikiusap po ako sa inyo, alang-alang sa aking katandaan. Palabasin silang lahat dito. Ayaw ko nang makita sila muli sa aking paningin. Hemp bantay. Palabasin sila. Huwag mong hayaang bumalik pa sila sa aking paningin. Palabasin sila. Anong pinagmamalaki mo, Luke? Ginagamit mo lang ang pamilya mo para mauna sa akin. Kahit mamatay ako, hindi kita palalampasin. Mamatay? Wala kang karapatang manggulo dito. Bantay! Itaboy sila! Simula ngayon, bawal na sila sa lahat ng ari-arian ng Lu. Lolo, Luke, ito ang iniwan ng nanay mo sa iyo. Mr. Lu, para sa ating nakaraang negosyo, Pamilyang Xie, lumuhod ang tatay mo nagmamakaawa ng puhunan. Hindi ko man lang siya tiningnan. Luke, ano ang balak mong gawin sa kanila? Wang's Pharma. Hindi patas na kompetisyon. Gawin ito ng legal. Tungkol sa pamilyang Xie, gusto ko silang maranasan. Ang ma-blacklist online. hindi mo ito magagawa. Nasa Germany ang kapatid ko. ang kapatid mo? Baka hindi mo pa alam. Ang kapatid mong nasa ibang bansa ay nakakakuha ng resources sa pag-inom kasama ng kliyente. Ang mga screenshot ng email na ito, gusto mo bang ipadala ko sila sa media? Imposible dyan. Bantay, palabasin ang mga hindi gustong tao. Luke, Mr. Lu, Matagal na kaming naghihintay. Luke, oras na para magbigay ka ng talumpati. Sa wakas, ayos na ang lahat. Pwedeng ipagdiwang ang kaarawan ni Luke. Tara na. See? Lolo, Ngayon, ating batiin ang chairman ng Tianchen Pharmaceuticals, Lucas Chen, upang magbigay ng talumpati. isang malaking karangalan na kasama kayo ngayon sa summit na ito. Ngayon, hindi lang ako narito upang ipakilala ang isang bagong binuo gene therapy injection. Gusto ko ring mag-imbita ng mas maraming kasosyo upang talunin ang mas maraming kanser at genetic disease. Ito ang unang hakbang ng mahabang paglalakbay at ang pundasyong bato. Naniniwala ako na ang ating biomedical industry ay lalong magiging mahusay. Sama-sama, gawin nating ang ating biomedical industry mas malaki, mas malakas. Salamat sa inyong lahat. Mamumuhunan ako ng 20 million bilang panimulang puhunan para sa proyekto, para sa produksyon ng gamot at RD. At saka, ito ang regalo ko sa kaarawan, para sa nakababata kong kapatid. Maligayang ika, 26 na kaarawan sa kanya. Mamumuhunan ako ng 10 milyon para sa aking kapatid bilang regalo sa kanyang kaarawan. Ang generous na hakbang. Ito ang Jade Dragon Pendant na iniwan sa iyo ng iyong mga magulang. Ngayon, ipinapasa ko ito sa iyo. Sana ay ipagpatuloy mo ang pamana ng pamilya at protektahan ang mga tao. Salamat po, Lolo. Ang inyong apo ay hindi kayo bibiguin. Lucas, Maligayang kaarawan? Salamat po, Lolo. Salamat po, mga ate. Tay po, nay po. Hindi ko po bibiguin ang inyong mga inaasahan. Gagawin ko pong sigurado na mas maraming tao ay makakakuha ng mas murang at mas epektibong gamot.
Mabuti. Lucas, ito ang ulat pinansyal ng Tianchen Pharma sa nakaraang 3 buwan. Ang kumpanyang itinatag mo para kay Tina ay matagumpay na nag-IPO. Bunso, hindi na kaya ng grupo ni Tina. Bankrupt. Ang nakaraang pandaraya sa akademiko ni Tina ay nahukay. Naging katatawanan siya sa buong industriya ng biopharmaceutical. Matagal nang naghiwalay ang landas namin ni Tina. Wala na akong pakialam sa anumang gawin niya. Lucas, sapat na ang pagod mo. Pwede ka nang magpahinga. Huwag mong pilitin ng sobra. Kulang pa. Gusto kong maging ang Tianchen Pharma, isang kumpanyang tunay na naglilingkod sa publiko. Mapabuti ang mundo. Kung alam ng nanay mo, ipagmamalaki ka niya. Oh, ito ang bagong plano ni Lolo para sa iyo. Ang plano ng pagpapalawak ng parmasyutiko sa Timog Silangang Asya. Kailangan mo ba ng tulong ni Lolo? Hindi na po, Lolo. Ako na po ang bahala. Pero pwede po bang manghiram ng startup capital? Haha, pilyo ka. Nangungutang ka kay Lolo? Kunin mo ang kailangan mo. Hahaha.